yung vice president natin, mga kababayan, dahil tinanggalan siya ng head ng kanyang security details. Hindi lang tinanggalan ng bodyguard, mismong head, at wala raw pong paliwanag. So ano ang balak nila kay VP Sara? Lalo pa ngayon medyo ano no, parang may niluluto talaga ang mga magnanakaw na angkan. Okay? Kasi in-announce kanina na may bago ng ombudsman at tama si Amy Marcos, ia-appoint si Boying Rimulya as the new ombudsman. Tapos, kahit sabihin ni Boying Rimulya na hindi niya gagamitin at hindi niya i-weaponize ang kanyang posisyon bilang bagong ombudsman, ang uunahin niyang iimbestigahan ay ang salin ni VP Sara. At saka yung issue ng confidential funds. Kung bakit inubos yung 125 million within 11 days noong 2022. Noong unang taon nila, ningiwi sa posisyon. Alam niyo, parang ano yun pain talaga kay VP Sara. No? Pinainan talaga siya ng babaeng ahas. Inaral talaga nila mga kuya. Parang nag-request yata si VP Sara noon ng confidential funds, right? Inaprubahan naman. Tapos nung binigay, late na. I think ang pagkaka-recall ko mga kababayan, August nag-request si VP Sara ng confidential funds. Siguro gusto talaga niyang malaman kung paano nang re-recruit ng mga NPA or ng mga panibagong yayayain para maging NPA itong mga terorista sa mga eskwelahan. VP Sara being the Secretary of DepEd noon. So, talamak, bumalik, lumakas ulit lalo ngayon. 'Di ba? Imbis na maipagpatuloy yung nasimulan ni Tatay Digong na pahinain na, tuluyang lugmukin, buwagin, or 'di ba? Pilayan hanggang sa mamatay na, literal and figurative, ang grupo ng mga teroristang yan, lumakas ulit So VP Sara was, I guess, investigating noong mga time na yon, being the Secretary of DepEd, paano may mga nare-recruit sa mga eskwelahan. Ang pagkakalam ko dyan mga kababayan, may mga makakaliwa na enroll, okay, pero hindi tinatapos ang kurso or program. Halimbawa, mag-i-enroll ng education na lang halimbawa. Kunwari may mag-i-enroll na miyembro ng NPA, magkukunwari siya na estudyante ng EDUC, gustong maging teacher. Pagdating ng 4th year, hindi niya tatapusin yung kurso niya. So, college dropout. Okay, hindi makaka-stay doon sa school. Pero habang nag-aaral siya doon as EDUC student, nang re-recruit na siya ng mga kaklase niya. Pagdating ng 4th year, tigil, next enrollment, iba namang kurso. Or maybe, yun pa rin, pero hindi Baka ibang kurso ang kukunin, pero hindi tatapusin. Pero habang nagtitake ng kursong yun, ang trabaho ay mang-recruit ng mga estudyante at kaklase. Kasi may nalaman akong school na ganyan. State-owned pa mga tatkuya. Pag-aari pa ng gobyerno. Okay? Libre pa ang tuition fee, pero ganun ang ginagawa ng mga makakaliwa, mga miyembro, na at least siguro mukha pang bata, anyway, may mga estudyante naman talaga na mature na, pero gusto pa rin mag-aral, di ba? Pero yun ang ginagawa, hindi tinatapos ang kinukuhang kurso, and then, nang re-recruit lang. Kapag matatapos na yung kurso, hindi tinatapos, hindi gagraduate, aral ulit para lang makapagparami. So yun yung pinigil ni VP Sara, no? Siguro yung kanyang confidential funds na yon ay inilaan para sa reward system. Okay, sino ang nangre-recruit? Sino ang kasabwat? May members of the faculty ba or may mga teachers bang kasabwat sa recruitment na ito? So, kung sino man yung, 'di ba, magtitimbre, may reward. Kasi kung wala kang reward, ilalagay mo na nga sa panganib yung halimbawa estudyante o kaya naman kapwa guro, ilalagay mo na nga sa panganib yung buhay ng teacher na yun, wala man lang incentive. Ichuchuchu ko yung aking co-teacher na siya pala ang head ng recruitment sa school na ito. What's in it for me? Yun agad ang tanong Anong mapapala ko dito? Kaya may reward system. Okay? Baka doon ginamit yung confidential funds. And maybe kailangan din sa mga sa mga halimbawa sa mga spy camera or whatever, gadgets or whatever, kung ano man yung need, doon nagagamit yung confidential funds. Kung paano yan ginamit, kung kanino yan binigay, of course, hindi pwedeng kalkalin dahil nga po confidential.
or lihim or sikreto. Dahil kapag kinanta ni VP Sara yan or inamin niyang binigay niya kay Tarpulano o kaya kay Pipita, gorgor yung mga yon bilang mga traidor sa malay nyo yung binibigyan pala ng reward kasi nga ang mga makakaliwa ay mga ganit naman sa pera. Right? Baka merong iba na gusto magbagong buhay. So sila yung, 'di ba? Ay teka muna, may reward ayoko na total ayoko naman na sa grupong ito kasi ayokong pumaslang ng kapwa ko Pilipino, 'di ba gano'n? Kanta ko na lang sila, may mapapala pa ako kaysa naman ganitong ginagawa ko kademonyohan, sinisira ko lang ang buhay ko pati ang mga kapwa ko estudyante or whatever. So, 'di ba? May mga mabibigyan ng pabuya kung sino man ang magbubulgar kung paano tumatakbo ang recruitment at kung paano nakakapagpalakas ang mga makakaliwang grupo sa mga eskwelahan. So sa ganun sigurong paraan ginagastos ang confidential funds ni VP Sara pero gusto nilang imbestigahan. What's the use of that fund being called as confidential kung hindi naman pala confidential? Tapos mapapahamak pa kung sino ang mapagbibigyan. So pinainan talaga si VP Sara, no? Talagang I think si Butod yung, 'di ba? Sinabi naman ni VP Sara 'yan. Si Butod ang nagpapadala ng sobre-sobreng pera, right? Kay VP Sara kung saan kukunin. Kasi yun ngayon nire-request niya, yung confidential funds. So we'll see kung ano magiging development nito. But anyway, tinanggalan po si VP Sara ng security aid. Hindi natin alam kung ano ang balak dahil nga ganyan, balak imbestigahan yung kanyang alleged misuse of the confidential funds, pati yung kanyang salin. Kung paanong, 'di ba, yung mga i-declare ni VP Sara, ano na ba ang mga properties mo before ka naging vice president and after. So tuwing January, ang pagkakaalam ko mga kababayan, nagde-declare ng salin yung mga politiko. So baka palabasin nila na teka, yumaman si Sara Duterte, nakabili ng ganitong bahay, nakabili ng ganitong lupa, travel pa ng travel abroad, hulihin. Inalisan ng security details. Head pa. Madali nilang madadakip si VP Sara or kung ano man ang gagawing masama. Basahin ko lang ng mabilis yung article mga kababayan. OVP or Office of the Vice President. VP Sara, mag-ingat ka. Ako, wala akong tiwala. Hindi mo naman mga tao yan lahat. Inabutan mo na yung mga yan, di ba, mga plaintiff yan. Mga tao na yan na matagal dyan sa OVP. Huwag kang pakatiwala, VP Sara. Huwag maging kampante ang loob mo na yung mga kakampink na mga nandyan or mga dilaw na mga nandyan na inabutan mo na, ay nakuha mo ang loob at nahulog ang loob sa'yo dahil mabait ka naman at marunong kang makisama. Yung iba dyan magiging traidor pa rin sa'yo lalo na kung masisilaw sa kinang ng pera. Agree? Okay, OVP, walang natanggap na paliwanag sa pagtanggal ng security head ni VP Sara. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Office of the Vice President matapos matanggal sa pwesto si Colonel Raymond Dante La Chica. Parang Bisaya ito, La Chica. Ang matagal ng hepe ng security detail ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung naaalala nyo, may mga bodyguards noon si VP Sara na galing Davao, right? Pero binawasan, pinaltan pa nga yata. Kaya nagkaroon ng sugat si VP Sara sa leeg after na mapaltan yung kanyang mga bodyguards. Sa inilabas na statement kanina, nilinaw ng OVP na hindi sila nakatanggap ng anumang paliwanag o mensahe mula sa Armed Forces of the Philippines. Diyos ko po, ano pa paaasahan natin sa mga army na ito? Or maybe sumusunod lang sa utos ng babaeng ahas. Kaugnay ng relief order laban kay La Chica, no message or explanation was given to the OVP. Sa kabila ng kawalan ng abiso, nagpahayag pa rin ng taus-pusong pasasalamat ang OVP kay Colonel La Chica para sa kanyang dedikasyon at integridad sa serbisyo. Ito po ang statement. The OVP expresses its sincere gratitude for the outstanding contributions made by Colonel La Chica to our institution. We have accomplished more than our targets because of his support to the vision of a life of peace and comfort for all Filipinos. So, bakit tinanggal? Itong mga pinagkakatiwalaan na ni VP Sara na bodyguard niya or security group, di ba? VP SPG yun eh. Vice Presidential, SPG. Security Protection Group, di ba yun? VP SPG. Bakit inalis yung pinaka-head? Dahil ba kung ano man yung mga balak na masama kay VP Sara in the past ay hindi nangyayari dahil sa galing ni Colonel La Chica? Yun ba yun? So pinaltan. So kung merong panibago, naalala niyo mga kababayan dati, di ba?
Binawasan ng bodyguard si VP Sara, pinaltan yung iba, nawala yung mga taga Davao na bodyguards niya. After that, may sugat na sa leeg ang Vice President. So kung papaltan ang pinaka-head ng bodyguards ni VP Sara, ano kaya ang mangyayari sa Vice President? Lalo pa ngayon, target siya ng ombudsman. Hahanap at hahanap sila ng dahilan para maipakulong si VP Sara at galing yan mismo sa bibig ni Amy Marcos. Balak ipakulong ang ating Vice President at kapag nangyari yan, ano ang gagawin ng mga Pilipino? Mag-aantay ng 2028 katulad ng ina-advise ng mga double agents? Ang totoong laban daw ay sa 2028. Mag-antay tayo sa susunod na eleksyon. Baka hindi, Day! Huwag tayong pakakampante. Baka mamaya, bago magpasko, si VP Sara nakakulong. Imbis na ang mangyari, masipa natin ang adik at inutil at ang mga magnanakaw bago ang Pasko at bagong taon. Paaabutin niyo pa ng 2028? At papayagan pa ba ng Pilipino ng mga kurakot na ito tuluyang manamasa at mag-enjoy pa ng Kapaskuhan? Sa palasyong tayo ang gumagastos para sila'y mamuhay ng marangya. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.